Pasado na sa Senado ang isang resolusyon na nanghihikayat sa National Telecommunications Commission o NTC na mabigyan ng pansamantalang otorisasyon para makapag-operate ang Starlink Internet Services ni Elon Musk dito sa Pilipinas. Si Troy Gomez magbabalita. Hinimok ng Senado ang National Telecommunications Commission na bigyan ng provisional authority ang Starlink para makapag-operate sa bansa habang wala pa itong prangkisa mula sa Kongreso. Sa Senate Joint Resolution No. 3 na inaprubahan itong Lunes ay nakasaad na ang pansamantalang permit mula sa NTC ay magbibigay daan upang makapagtayo, mapanatili at makapag-operate ng satellite ground stations para makapagbigay ng internet services sa bansa ang Starlink. This resolution represents a decisive step towards bridging the digital divide, uplifting underserved communities, and fortifying our nation's digital resilience. Sa pahayag ni Senator Grace Poe sa pag-iendorso sa Senate Joint Resolution No. 3, binigyan niya ng diin na 65% ng mga Pilipino sa bansa ang walang maayos na internet connection at marami ang mabagal pa rin sa internet dahil hindi makapagtayo ng infrastruktura sa malalayong lugar. Anya ang Starlink ang solusyon upang maging connected sa internet ang mga isolated na lugar sa bansa na hindi kailangan magtayo ng pasilidad. Let us act decisively to ensure no one is left behind in this digital revolution. Mr. President, let us seize this opportunity to shape a future where every Filipino is empowered by connectivity. Nagayag naman ng suporta si Senator Joel Villanueva sa nasabing resolusyon. Anya, ang mas maayos na koneksyon sa internet ay magpapalakas sa sektor ng edukasyon, kalusugan, kalakalan at mga serbisyong pampamahalaan at magsusulong sa digital transformation ng bansa. Hiling ko lang po, Ginoong Pangulo, ang hiling po natin na hindi lamang po maging mas mabilis at mas reliable ang ating koneksyon. Sana po ay lalo pang mapababa ang presyo nito upang maging abot kaya para po sa nakararami nating mga kababayan. Sang-ayon din dito si Senador Sherwin Gatchalian sa kahalagahan ng mga serbisyo ng Starlink, lalo na sa panahon ng mga kalamidad. Binigyan din niya ang kahalagahan ng internet sa pagbibigay ng mas magandang oportunidad sa mga remote na komunidad para sa edukasyon, trabaho at komunikasyon. This initiative aligns seamlessly with our broader legislative agenda for digital transformation. Through our proposed Digital Transformation of Basic Education Act, we aim to fast-track the deployment of free public Wi-Fi in all public schools in line with the Free Internet Access in Public Places Act. Para naman kay Senador Juan Miguel Zubiri, ang mga serbisyong telekomunikasyon ng Starlink na gumagamit ng satellite ay maaring magbibigay ng koneksyon sa mga lugar na pinakamalayo at pinakamahirap maabot. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kumahal. Troy Gomez nag-ulat, SMNI News.